Brothers and sisters, as we offer our week and our day to the Lord, let us implore His grace. Let us entreat the Lord's blessings, that we may be disposed, at the same time be composed with the grace of the Lord. Let us be in silence, because when we speak about Jesus, who enters into the final stage of His mission here on earth, He was in silence. He went into silence at the Garden of Gethsemane. Here we begin also our journey with Jesus in silence. Here we shall implore His grace, that our hearts be a home for Jesus, especially today. So as we begin the day, let us now pause. Let us be in silence. And let us calm down ourselves and contain the silence that is in our hearts. Mari po tayong yumuko ng ilang sandali at ipikit natin ang ating mga mata. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. God our Father, we thank You for the gift of time and the gift of silence. We thank You for giving this time for us to reflect on the beauty of the mystery of the cross. And we are here, O Lord, because we want to change our lives. We are here because we want to make Your cross our cross. We come here, O Lord, because we want the cross to be part of our lives. And so, God our Father, as we come to reflect and to meditate on the cross of Christ, bring ourselves into silence now, that we may be able to meditate and to reflect on the grace of the cross Your Son has gained for us. So Lord, everything is in Your hands. We lift our hands to You and our hearts to You. And as we come together, we commit ourselves again to You. My brothers and sisters, itaas po natin ang ating mga kamay. Let us tell the Lord we want to commit ourselves to Him. My brothers and sisters, as we raise our hands to the Lord, let us speak to the Lord as He hung Himself on the cross, that we want to express this love for Him by committing again ourselves to the cross. Into Your hands, Lord. Into Your hands, Lord, I commit myself. And so, brothers and sisters, as you raise your hands, may this be a sacrament of our desire to reach the Lord. Let us express our desire to reach the Lord. As He hung Himself on the cross, we want to commit ourselves to Him who died for us.
who gave His life for us that we may have life. He died that we may have life. And our life now is to commit ourselves to Him. Jesus, I belong to you. Jesus, I believe in you. With all I am, I commit myself to you. Let's bring down our hands. Ibaba natin ating mga kamay. Yumuko po tayo. Let us seek God's forgiveness. Let us seek His mercy. If we have raised our hands a while ago, we now bow down our heads. And as we begin this recollection this afternoon, we want to seek God's mercy. And this can only be possible if we open our hearts in humility. As we bow down our heads, let us surrender one major sin that we have in our lives. Let us lift that sin and entrust that undertaking, that failure, that mistake to the Lord. As we bow down our heads, let us implore God's mercy and open our hearts that He may come into our lives today. And so, brothers and sisters, empty yourself, empty your heart that God's forgiveness and mercy may be possible in your heart. Bow down your heads and be humble. Lord, I am in this recollection today because I desire to search for you. I want to change my life for you. I want to give up everything for you. My heart searches for you. My heart longs for you. My heart finds you and desires you. And so, Lord, as I bow down my head, I know that your mercy is there for me. Your love is there for me. It's because you care for me. And right before the cross, O Lord, I want to bow down before you. And so, my brothers and sisters in Christ, we will be venerating the cross. We bow down. We bow and bend our knees before the Lord. This afternoon. Allow the Lord to touch your heart. And allow the Lord
to speak to you this afternoon. Let's now raise our hands to the Lord once more, my dear brothers and sisters. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. Let us raise our hands, my brothers and sisters, desiring to reach the Lord, desiring for His grace, lifting up ourselves to Him, that we may own the Lord, and the Lord owning ourselves. We reach the Lord through our hands, as the Lord on the cross desires to reach His hand for us. Brothers and sisters, continue to raise your hands to the Lord and feel the Lord desiring by His cross to save you now. He wants His grace to come unto you. He wants His mercy to touch you. Raise your hands and think of the cross that Jesus had hanged Himself for you. It's because He loves you. His mercy is for you, and He cares for you. This afternoon, the Lord wants to clothe yourself with His mercy and His love. As you raise your hand, this is the hand of surrender. This is the hand that reaches out to the Lord. This is the hand that desires for His mercy and love, and desires to touch the Lord on the cross. And as you raise your hands, my dear brothers and sisters, allow the Lord now to touch your hand. Lord, you stand before me. I know that you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. Brothers and sisters, allow the Lord to touch your hand. Allow the Lord to give His forgiveness and His mercy. That as you raise your hands to the Lord, you are seeking for His mercy and love. A sinner desiring to reach for the Lord. A sinner who wants to touch the hand of the Lord. And here is the hand of the Lord that desires to touch you, to feel you, to desire you, to reach you. Brothers and sisters, bring down your hands now and continue to bow down your heads. Continue to bow down your heads. And just stand in silence before the Lord. We recall the Lord hanging on the cross. People shouting at Him. The very people whom He came to love, to care, and to serve are the very people who shouted, "Crucify Him, crucify Him." Lord, I don't desire that you be crucified because of my sins. Yet the greatest love that you can give us
is to allow us to remember that you have to hang yourself on the cross for us to receive your love, your mercy, and forgiveness. May this afternoon, Lord, be a moment of grace, be a moment of mercy, be a moment of reconciliation, be a moment of forgiveness, and much more, Lord, as I look on your cross, may this be a sign and symbol that I desire to change my life. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Father Joyu, for that a wonderful praise and worship. Sinabi ni Father Joyu sa kanyang unang pananalita that we all come here to know the cross, to embrace the cross. Mamaya, as we do the way of the cross, isasagot po natin, because by your holy cross, you have redeemed the world. Tunay mga kapatid, that Christ in the cross is the central figure of our recollection this afternoon. And it is just fitting that our first talk is about the cross, proclamation and celebration of faith. And to share with us that special topic is a priest who just celebrated his 28th ordination anniversary last March 24. We all know him as the presider of our Sunday TV Mass, which is seen not only here, but all over the world through internet and TFC. He is also the National Director of the Pauline Cooperators, Vice Chairman of the Board of CBCP Cinema, and Director of Pauline Family, Equip, and Spirituality. Mga kapatid, let us welcome with the love of the Lord, Reverend Father Mario Sobrewanite. Magandang hapon po sa kanilang lahat. At habang piniprepare po natin yung ating screen, gusto ko lamang po magbigay ng konting reminders. Una sa lahat, kayo po'y nagpunta sapagat nais niyong maramdaman muli ang pinakamahalagang bagay na kayo po pala'y sobrang mahal ng isang Diyos na dakila. Kaya sana ho ang paanyaya namin, huwag lamang ho kayong tumagal ng 1-2 oras. Ito ho'y napakagandang pagkakataon para sabihin din sa Kanya na siya'y inyo ding mahal. And so to spend this whole day hanggang matapos po yung ating misa mamaya. Nang sa ganon talagang feeling kumpleto kayo sa inyong pagbigay ng alay sa araw na ito sa ating Panginoon. That's the first. Second, marami po tayong upuan sa gilid. Kaya wala ho tayong problema sa mga pumapasok, ay naandito po sa likod, naandyan po yung mga upuan pa. Reminder lang po, pag nagkapunuan po tayo, na ang tawag sa upuan ay salong puwit. Hindi salong bag, salong payong, salong envelope, at kung ano-ano pa. In short, huwag ho masyadong magtagal ang reservation, lalo na kung marami na pong nag-aantay. Ikatlo, maganda po siguro ang pagkakataon na ating ibinibigay sa sarili na tayo po'y makagkaroon ng biyaya ng confession, which we're making possible mga around ganitong oras na po, 1:30, sapagkat darating po ating mga kaparian para po kayo mabigyan ng pagkakataong makalapit muli sa Kanya sa sakramento ng confession. At pang-apat po, gusto po naming
sa araw na ito na tayo po'y tunay na makapagnilay-nilay sa magandang balitang ating tatanggapin and to join us really with a full heart, lalong-lalo na po sa way of the cross mamaya. Ang ating pong unang topic sa araw na ito, hindi po kaya pwedeng bawasan ng ating ilaw. Ayun, salamat po. The cross, proclamation, and celebration ng ating pananampalataya. Alam po ninyo, ako'y kagagaling lamang sa Holy Land. Sobra po akong privilege sapagkat yun ho ay ang aking pang-apat na pagpunta sa bayan na pinuntahan ni Kristo. Doon siya ipinanganak. Sa bayan kung saan sinasabing siya'y nagsalita, ipinamalas ang kanyang kapangyarihan sa pagbigay ng mga kababalaghan sa mga nakinig sa kanya. And then, the same place where Jesus would suffer and die, and then one day rise again. Nagulat lang ho ako, sobrang nagulat, nang ang kausap po namin na aming tourist guide happens to be a Christian. Kadalasan po Hudyo ang ibinibigay sa inyo. But this time, we were given a Christian tourist guide. And there was a shocking statement na kanya pong ibinigay. Father, alam po ba ninyo na dito sa bayan kung saan si Kristo'y nagpunta, pinanganak, nabuhay ng 33 years, ipinako sa krus at namatay, kung saan ang lahat ng ating pananampalatay nagsimula, nas dito po sa bayan ng Israel, ang Kristiyano is only 1.5%. 1.5%. And I said, bakit nga ba? Eh dito sa bayang Pilipinas, we are 84% Catholic and 90% Christian. Ngunit kung saan siya mismo ipinanganak, hindi pa rin siya tinatanggap. Tama-tama yung sinasabi ni Juan sa kanyang unang chapter of the Gospel of St. John. Sa kanyang bayan, siya'y nagpunta at siya'y hindi nakilala at siya'y hindi nila tinanggap. Why is there resistance to accepting Jesus? Di po ba ilang taon nilang inantay ang pinangako na one day darating ang isang Mesiya na magliligtas sa bayang Israel? Ilang taon nilang pinanghawakan yung pangakong yan na alam din nilang tutuparin ng Diyos. Bakit hindi nila nakita na yung katuparang yan ay naganap na kay Kristo Jesus? That's the very big question we all must ask. You know what is the number one problem? The cross. The cross. Mga kapatid, ang konsepto po nila tungkol sa isang Mesiya ay eto, darating siya, katulad ni David, he will be a conquering Savior. He will be undefeated by his enemies. Tatalunin niyang lahat at muli itatatag niya ang bayang Jerusalem bilang pinakadakila sa buong mundo. He was going to be a fighter, a warrior who will be victorious. Kaya mismo nang ang mga apostol ni Kristo'y sumunod sa kanya, Peter had to speak in the name of the group. When 3 times habang sila'y pupunta na sa Jerusalem, sinabi ni Kristo ang anong mangyayari sa kanya. Alam niyo ba pagdating natin doon, huhulihin ako ng mismong mga pinuno ng bayan, hahagupitin ako, ipapako ako sa krus at mamamatay. Ano reaksyon ni San Pedro? Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag ganyan. Hindi pa pwede yan. Bakit? Sapagkat paati sa kanila, hindi katanggap-tanggap ang isang Mesiyang natatalo, ang isang Mesiyang ipinapako lalo na sa krus, ang isang Mesiyang namamatay bilang isang kriminal. By difference, up to this day, the cross remains to be the biggest problem of the Jews why they cannot accept Jesus as the Messiah. Bakit? Aba nung panahong iyon, yung krus pala ay hindi ordinaryong kamatayan. Pag ikay pinarurusahan sa krus bilang kamatayan mo, once you are sentenced, alam nyo ba, the cross, kaya ka inilalagay sa krus, it was to terrorize ang lahat ng mga nakakapanood para hindi nila gawin ang iyong nagawa. It was to dissuade the others na kahindik-hindik etong kamatayang ito. Sinasabi ko sa inyo noon,
na akala natin ang pagpapako sa krus, simple lamang. Hindi ho. It was meant to humiliate you, to bring you down. Bakit? To make you feel you are not in control. Ang pinapako sa krus talagang hubot-hubad noon. Kaya pag ikay biglang napapapupot, napapawiwi dyan, ayan, pagtatawanan ka ng buong madla. At hindi lamang yan. Kadalasan ng mga ipinapako sa krus, iniiwanan dyan ng ilang araw. To be laughed at, to be looked down, na pagkakadirihan ka ng mga nanonood sa iyo. You were being displayed to shame, humiliated. Hindi lang po yan. Sinasabi din po, actually, kaya ipinapako sa krus ang isang tao in order to make him die an agonizing death. Hindi ko kayo mamamatay sa sabi ng dugo na mailalabas. Kunting sugat lang yan. But the problem is, ayon sa mga eksperto, there is what you call exhaustive asphyxiation. Ano ho yan, Father? Pag ikaw pala'y nakapako sa krus at nakahandusay, at habang ang kataway mo'y dahil sa gravity, pabigat ng pabigat, nagko-compress ang iyong mga lungs. At para ikay muling makahinga, itutulak mo ang sarili mo at ang pantulak niya na ipaa na nakapako din sa krus. You were meant to agonize sometimes for days, dying finally of dehydration and dying of what they call, para ka nalulunod. Ang sinasabi, exhaustive asphyxiation. My dear friends, brothers and sisters, para sa mga Hudyo, hindi pwede ng isang Mesiya ay mamamatay ng ganyan. Kahihiyan yan. That's a sign of defeat. That's a sign of an end that is not happy. And para sa kanila, hindi pwedeng si Jesus ay isang Mesiya. No wonder kahit sa mga Kristiyanong nauna, ang krus was not the first symbol of the Christians. Alam mo, yung unang simbolo ng mga Kristiyano, ito yun, isda. Because the fish, na sinasabi nila, no, Jesus Christus Theos Uios Soter. Yan ang Greek word. Pag inisa-isa mo yan ng iktos na yan, ang ibig palang sabihin yan, isda. And it was the most important and the first sign of the Christian. Not the cross. Because even for them, the cross was too much as a symbol. It was only in the 2nd century, can you imagine? 200 years later, in the 200th century, na nag-umpisa ng tignan ang krus at ito'y naging para sa ating mga Kristiyano, the greatest of all symbol, the central image of every Christian belief. My dear friends, brothers and sisters, si Tertullian mismo, nung panahong yon, the year 200, siya na ang nagsabi na ang mga Kristiyano ay crucis religiosi. Sa Latin po yan, nang ibig sabihin, the devotees of the cross. Doon nila nakita na ang mga Kristiyano ngayon, sa bawat pagbabati, nilalagyan ng krus ang mga sarili. Na sa kanilang panunumpa, hawak ang krus, simbolo ng pag-ibig ni Kristo. Na sa kanilang ginagawa para labanan ng demonyo, nilalagyan ng krus ang mga katawan ng mga may sakit. It was at that moment when the cross began to be the symbol of Christ's followers. My dear friends, how do you explain the cross ayon sa mga theologian? Paano mo sabihin, ano ang krus para sa atin na mga naniniwala kay Kristo? 4 po ang explanation ng mga eksperto. Isa-isahin ko lamang na mabilisan. Number 1, pambayad daw to kay Satanas. Dahil sa ating ginawang pagkakasala, naangkin tayo, na-hostage tayo ni Satanas. At dapat bigyan ng bayad ang mga ito. Kahapon po kagabi, nagulat po ako at biglang may dumating sa amin na isang ex-seminarian na ngayon po'y captain na ng barko. Alam mo yung kwento niya sa amin, Father, ilang beses na akong tinatawagan na sana po ay ako'y maging captain ng barko na dumadaan sa area ng Somalia. Father, tinanggihan ko na. Sapagkat talagang pong kami, Father, usong-uso na hino-hostage
ang mga barko doon. Sa bilis po ng kanilang parang mga kumpit, yung barkong tanker, ang kakayaning speed lamang ang mga 20 knots. Yung kanilang kumpit po, tumatakbo yan ng 40 knots. And in 3 minutes, with all their little slings, nakakaakyat po sila sa barko. Kami po, isa lamang ang may pwedeng magdala ng baril, ang kapitan. And the rest cannot. And the moment they board your ship, that's the end of the story. You just give it up. Ano ang purpose nila? Hostage. Kung ang tanker na dala mo'y may lamang 300 million worth of dollars of oil at ang hihingin lamang ay $20. Father, kami, wala na. Iniimbita pa ng mga Pilipino, ali kayo, kain tayo. Wala kang magagawa. Para sa kanila, ang krus, para sa mga Kristiyano, is the symbol of pambayad ransom upang muli mong maangkin uli ang iyong sinasabing liberty. Sabi din nila na ang krus daw is a satisfaction required by God. Ang Diyos ay nasaktan. Ang Diyos ay nasampal. Ang Diyos ay napahiyat tinalikuran and has to be satisfied in His anger. Sinasabi din nila na ang krus daw, simbolo ng isa na nanindigan para sa katotohanan. Ni Kristo na dinesisyon na laban sa batas, uling ituro ang batas ng pagmamahal, pag-aruga at kapatawaran. They needed a martyr to die. And Jesus is shown to us as an example of one who stands for that which is good. Pang-apat, sabi nila, that the cross is also pambayad, substitute para sa kaparusahan na dapat ay sa makasalanang mundo. Si Kristo ang umangkin ng kasalanan na yan. Yan po ang kadalasang naririnig natin tungkol sa krus. But my dear friends, even as you speak of the death of a leader, paano naiiba si Kristo? Paano siya naiiba na hanggang sa ngayon tayo naniniwalang mas dakila siya kaysa kahit anong leader, kahit sinong leader sa mundo? Ano ho ba ang naging epekto nito sa kanyang ginawa sa ating mga naniniwala sa Kanya? My dear friends, I will give you 3 points today which are different from the teachings na ating pong narinig. Sobrang mabibigat po yun, mga doctrines ng simbahan. Pero ito lang po sa akin ang sobrang napakahalaga. Ano ba ang naging epekto ng angkinin ni Kristo ang krus? Nang dinesisyon niya na ang sarili ibayubay para sa kasalanan ng mundo. Number 1, ito po ang epekto. The cross made possible a new intimacy with God. Anong ibig sabihin? Noon sa kanilang nung paniniwala, ang Diyos ay talagang mapapakinggan ang iyong dasal in the Holy of Holies ng templo. Alam niyo, arrangement ng templo sa Jerusalem, magugulat kayo. Number 1, napakalaking quadrangle sa harapan. Lahat kahit sino pwedeng pumasok diyan. Hindi ka Hudyo, okay lang. Pero pag oras na sumunod ka sa next quadrangle, may mga money changers na riyan. Bakit? Hindi pwedeng pumasok at tatanggapin sa templo ang kahit anong pera kung hindi pera ng mga Hudyo. Doon, ang makakapasok lamang ay ang mga kasapi ng bayang pinili, the Jews. Sa next na quadrangle paloob, ang makakapasok lamang lalaki. Ang mga babae, hindi na kayo pwedeng pumasok. Sa next pang quadrangle, ang makakapasok lamang ang mga pari. At doon, lahat ng mga kakatribo ni Levi, who are all priests, are the only ones permitted to go in. And then, there is another small place na naka-curtain yan. Bakit? Na andyan ang Holy of Holies. Alam niyo ba, ayon sa kanilang instruction, yan mapapasok lamang once a year. At ang makakapasok lamang is the high priest. Anong naandun sa loob? The Ark of the Covenant. My dear friends, nakakurtina yan. At hindi basta pinapasukan. At ever they enter there to be in front of God, ang ibig sabihin noon, may kaba sa puso, may takot. Bakit? Hindi basta ginagawa. Nakuha ko pa ho sa aking pag-aaral kahapon na yung high priest,
sa takot na baka kung ano mangyari at sapagkat hindi makakapasok ang iba, naglalagay ng bell sa katawan. Pag ang bell ay hindi na tumunog, ibig sabihin may nangyari sa pari. Sapagkat hindi sila makakapasok, tinatalian ng sarili para hatakin na lang yung bangkay. Bakit? Hindi kayo pwedeng pumasok doon na andun ang representation ng Diyos, the Ark of the Covenant. Ngunit tignan nyo kung ano nangyari. Nang si Kristo'y namatay sa krus, the moment He bowed His head and declared Himself as surrendered to the Father, the veil of the temple was rent into two. Bakit? Sapagkat dahil sa kanyang pag-alay, ngayon ang tao may karapatan ng pumasok and God is not supposed to be hidden. Ang Diyos ay pwede nang lapitan. Mismo si San Pablo ang magsasabi sa atin ng ganito, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has similarly been tested in every way, yet without sin." Alam niyo po, ang kagandahan sa Israel, tuturo sa inyong lahat ng mga lugar kung saan si Kristo'y nagsalita, naghirap. Tuturo sa inyo ang butas kung saan isinaksak ang kanyang krus. Ituturo sa inyo ang kanyang lagayan ng siya'y binibigyan ng anointing ng mga kanyang kasama at ang kanyang libingan. And you realize this is a God who has suffered. The God who is so close to me. The God who understands my pains. And then St. Paul will tell us in his the letter to the Hebrews will tell us, and so, dahil sa kanyang ginawang pag-alay, wala tayong takot na pwedeng pumasok sa templo where the curtain is rent because itong Diyos ngayon pwede mo nang kausapin. Now we have a God who is so close to us and from Him directly we can pray to receive mercy and grace. My dear friends, hindi na malayo ang Diyos sa atin. Dahil sa ginawa ni Kristo, lumapit ang langit at naging bukas ang pintuan para sa lahat ng daing ng kanyang sambayanan. That's the first thing that happens because of the cross of Jesus. Kaya ang krus pala para sa atin is a sense of victory. We have attained a closeness to God na nakuha lamang dahil sa kay Kristo at sa kanyang pag-alay. Number 2, dahil din sa pag-alay ni Kristong kanyang ginawa, the cross reveals the limits of human achievement. Anong ibig sabihin? Si Kristo'y sinentensyahan dahil sa batas, dahil sa kapangyarihan ng mga nakakataas. And yet, in the end, we will be shown na sa kanyang pagsuko, victory has become His very own. Ang ganda nung sinabi sa akin ni Father sa likod. Ang sabi niya, ang mga nagmamahal sa batas only love that which is the law. But in the end, Jesus will tell us that the greatest law is the law of love. Alam nyo, last 2 years ago, I had a chance to go to Poland. Marami pong nagsasabi that the darkest moment ng ating kwento in the 2nd century and the 19th century is the Holocaust. Kung saan 6 million Jews were killed simply because mga Hudyo sila. At nagpunta po kami doon sa sinasabing Dachau. It was a place, kasi pag tinignan nyo ang Poland sa mapa, medyo naka-Central Europe siya. Ito namang mga Nazi, pagkatapos nilang ma-conquer ang lahat ng mga nakapaligid na mga bayan, dinesisyon ng lahat ng mga Hudyo sa mga lugar na yon, dadalhin by train papunta roon sa concentration camps na ginawa nila sa Poland. At doon sa concentration camps na yon, dinala sila, siniksik sila sa mga train kung saan marami na kaagad ang namatay para sila mga sumang hindi makahinga. Ngunit ang mga nabuhay, ang instruction ay ito lamang, bibigyan lang sila ng place kung saan mananatili sila na may kapayapaan. So ang lahat ng mga ito, may kanya-kanyang mga mga baggages na dala-dala. Nilagyan pa ng mga napakalaking mga pangalan, baka mawala. Sa pagbaba nila sa train, sa isang picture na nakita ko roon sa concentration camp, it spoke volumes. Anong naandun sa picture, Father?
Isang Nazi officer na nakatayo, habang ang lahat ng mga nagsisibabaan ay pinapipila sa kanyang harapan. At sa hudyat ng isang kamay, right or left, it actually would mean mabubuhay ka o mamamatay ka. Pag ang nasa harapan niya ay medyo isang babae na malakas pa, right. Pag ang babae may kasamang anak, left. Bakit? Kasi pag pinatay mo ang nanay, may bata pang kasama, kaya isama mo ng silang dalawa. Kung ang lalaki may kahinaan, left. Kung ang lalaki may kalakasan, right. Ang lahat ng mga nasa right na yan, na mga malalakas pa, magtatrabaho para sa kanila. Ang lahat ng mga matatanda, ang lahat ng mga mahihina, ang lahat ng mga babaeng may kasamang mga anak to the left. Bakit? Diretso po kayo doon sa isang lugar kung saan lahat kayo'y maliligo ng sabay-sabay. Kaya hubot-hubad silang papasok at mag-aantay ng tubig na lalabas. But instead ng tubig, cyanide ang lalabas sa lahat ng mga tubo. And in one strike, they would kill 300, 500 people. My dear friends, brothers and sisters, that moment is truly dark in our history. Pero ikinikwento po nila, in one of those sinasabing concentration camps, mayroong isang officer na sobrang galit na galit sapagkat may mga nakapag-iskapo. Dinesisyon niya, in-announce sa lahat ng mga naandun, na pag may isa pang naka-escape, gagawin ko 10 sa mga maiiwan, ipapatay ko. Nang sa ganun, makukonsyensya yung naka-eskapo na umalis nga ako't nabuhay at nakawala. Ngunit tignan mo, 10 ang pinatay dahil sa aking ginawa. Isang araw, nangyaring nga nagkaroon ng isang escaping. Isang mama ang nakalabas. Galit na galit ang officer na sa araw na yung kinaumagahan. Na pinatawag ang lahat ng mga bilanggo. At in-announce, dahil sa nangyari, 10 sa inyo ang mamamatay. In that concentration camp, everybody has in mind only one thing, mabuhay, tumagal ang buhay. Everybody thought of survival. And everybody just did everything, mabuhay ka lamang. Nang biglang mag-umpisa ang leader na magturo, ikaw. Nag-iiyakan ng mga ito sapagkat alam nilang mamamatay sila. Habang nagtututuro siya, isang mama ang nagsisisigaw nang itinuro niya. Paano na lang ang aking asawa? Paano na lang ang mga maliliit kong anak? And everybody was trying to cover para hindi makita at maituro because it would mean assured death. Habang nag-iiyak yung mama, itong commander na biglang nagulat. Nang may isang mama, slim, may eyeglasses, kalbo, ang nag-move forward, nagtaas ng kamay, humarap, nagpakita, at sinabi, pwede po ba na para sa mamang ito, ako na ho ang magsasubstitute sa kanya? Ang reaksyon ng commander was nagulat. Sino naman ang gagawa nito? In that place where he thought he was the authority, in that place where he thought he was the power and the strength, he came a man who stood before him and said, I will die for this man. Nayanig itong ating commander. Why? Because here is one who was not hiding from death. He was one who was willing to sacrifice his own life for the other. Inalam nila kung sino tong mamang to. Only to discover, hindi siya Hudyo. Isang Kristiyano at isang pari, isang monghe ng mga Fransiskano. Ang pangalan si Maximilian Kolbe. Bakit naandun ang isang pari? Bakit monghe ang nasama sa mga Hudyo? It was because Maximilian Kolbe, in that moment of darkness when everybody was silent against the Nazis at sa kanilang ginagawa, nagsalita po siya at patuloy na nagsalita at sinasabing sila day mga anak ng Diyos at hindi dapat ginaganito. Ano po nangyari? Nang finally nahuli siya, sinabi ng mga Germans, okay, kung yan ang paniniwala mo, di sumama ka na sa kanila. At siya nga po'y ipinasok doon sa concentration camp. But that day, Maximilian Kolbe stood willing to die for a Jew, willing to die for somebody he does not know. And suddenly, before the law and the powers of the world, he was one who stood for the law of
love. Pag-ibig para sa isa na may asawa at may anak, at ako na lang ang handa na mag-alay ng buhay para sa kanya. That is the greater power, the power of love. The power of one who is willing to sacrifice even self for the sake of the other. My dear friends, brothers and sisters, alam niyo ang kagandahan ng storyang yon, napasok ko po yung selda kung saan sila pinatay. Napakaliit po. At yung 10 yun ay isinaksak roon sa loob. And ang intensyon ng commander was mamamatay sila sa gutom. Inilagay po yun malapit sa mga bilangguan ding iba. Para gabi-gabi inaasahan ng commander na iilak sila at maghihinagpis at magagalit at magsisisigaw upang ang iba na may mataranta. And yet that very first night, in the silence of the evening, ang narinig bigla sa katahimikan ay mga awitin para sa Panginoon. Why? Maximilian Kolbe began to counsel yung kanyang 9 na kasama and asked them to pray to God as they prepare for His coming death. That was a person who in the face of death can stand knowing death is not the end of life. That was a person at that moment knew that love will conquer. Alam niyo po, pakunti-kunti sa bawat gabi, pahinaan ng pahina ang mga awiting iyon na kanilang ginagawa. Until after some time, 14 days later, biglang wala na silang naririnig. Sinabi ng commander, tanggalin ng mga katawan at ilabas na at pagagamit yan sa ibang mga bilanggo. Nang binuksan nila, sa 10 siya, isa pa ang natitirang buhay. Father Maximilian Kolbe. Ngunit sapagkat ayaw na nilang mabuhay, he was injected with acid sa kanyang katawan. And he died. But my dear friends, when John Paul II declared ang kanyang kapwang taga-Poland as the martyr of charity, he spoke of all of this as the symbol of a man who is powerful. Hindi dahil sa batas, kundi dahil sa pag-ibig na siyang tunay na batas ni Kristo. Jesus, by what He did, He put to shame ang lahat ng kapangyarihan sa mundo at ang lahat ng kakayahan ng tao. Bakit? Meron palang isang batas pang mas mahalaga at yan ang batas ng pag-ibig. Kaya kung ang isang sumusunod kay Kristo'y tunay na nabubuhay sa batas at katotohanan, handa siyang manindigan na walang kinakatakutan. Jesus got rid of the sovereignties and powers and paraded them in public behind Him in His triumphal procession. Ikatlo, sa ginawa ni Kristong pag-alay ng kanyang sarili sa krus, sa kanyang pag-akap sa krus na siyang simbolo ng kahihiyan, my dear friends, ipinakita niya na ang Diyos ay isang Diyos na marunong magpakumbaba. You know, it's a beautiful thing, sabi nga nila in this letter to the Philippians, St. Paul adds this, have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus. Although He was in the form of God, did not deem equality with God something to be grasped. Rather, He emptied Himself, taking the form of a slave, coming in human likeness, and found human in appearance. Dugtong pa niya, sabi ni St. Paul, He humbled Himself, becoming obedient to death, even death on the cross. 2 pelikula po ang aking napanood recently. Ngunit ang isa sa mga ito, yung The Clash of the Titans pa yun, or The Rage of the Titans, ewan ko na. Hindi ko masyado naintindihan ang pelikula. Kasi dapat bumalik ka sa iyong Greek mythology. Pero dito ipinakikita kung paano ang lahat ng mga Diyos na yon nagmamayagpag sa kanilang kapangyarihan. Nakikipaglaban talagang up to the death. Pero makikita mo, etong lahat ng Diyos na to, ayaw pakawalan ang kapangyarihang hawak. We have a God who's willing to go down, who will even embrace a most painful way of dying. Why? Lamang masabing tayo'y malapit sa Kanya. My dear friends, nakakatuwa na sa mundong ito, there is always the tendency ng mga may kapangyarihang mamayagpag. What are we in power for? Kung tayo mayaman, ipamalas mo, ipadlandakan mo sa iba ang kakayahan mo at ang mga biyayang iyong natanggap. Kaya nakakatuwa sometimes when you see people na sa kabila ng kanilang kakayahan,
ay marunong pa rin magpakumbaba. Naikwento ko na to sa inyo na si Father Mario po'y nagpapagupit dito po sa Robinson's Galleria. Diyan po sa isang parlor na ang tawag ay Jesse Mendez. Sosyal ang pare, mahal doon. Kailan po naman ako nagpupunta roon ay sapagkat may tagabayad po nung aking gupit. Libre po ako. Ang sabi sa akin, punta ka lang, sign sheet, ako nang magbabayad. So doon ako nagtsatsagang pumunta sapagkat kalayuan sa Makati, pero wala naman hong bayad, edi ayos lang. Yung aking pong tagagupit doon, ang pangalan ay si Rolly. One day dumating ako, hindi ko maipinta ang mukha. Rolly, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Ay naku, Father, sirang-sira ang araw ko. Bakit? Father, alam mo naman dito sa amin, pag kayo magpapagupit, hindi po kami masyadong umaasa sa mga walk-ins. Father, para hindi ho masyadong naaabala at nag-aantay ang aming mga ginugupitan, tumatawag po sila at nakikipag-appointment. Para pagdating mo, pag sinabi mo ganitong oras, sasalang ka na kaagad. Father, may tumawag po sa akin, isang matrona. Ang sabi, darating alas 4. O di, sige ka ako, ma'am, hali po kayo. May tumawag pang isa, ang sabi naman darating alas 5. Ay di ako, tamang-tama, isang oras na aayusin ko yung sa babae, si matrona, yung susunod na babae alas 5. Father, 4 o'clock nag-aantay ako, 4:30 wala pa yung babae. So nag-isip na ako, ano kaya nangyari? Inaantay-antay ko yung text, inaantay-antay ko yung tawag na baka nalilate. Father, talagang wala. 4:40, Father, wala pa rin. 4:45, may pumasok na isang lalaki. Magpapatrim lang naman, walk-in siya, walang appointment. Alam mo naman, Father, dito, hindi naman kami umaasa sa sweldo, kundi sa bigay na tip ng aming mga kliyente. Parang sayang din naman, Father, na hindi ko gugupitan yung mama. Siguro mga 30 minutes lang yan. Ang ginawa ko, Father, dinesisyon ko, 45 minutes late na yung babae, si matrona, ay di gugupitan ko na lang si mama. At siguro, i-request ko yung susunod na pwede ba mag-antay ng konti. Habang ginugupitan niya, 4:50, dumating si matrona. Pasok, asan si Rolly? Ma'am, may inaayos po. Bakit? Hindi ba niya alam na darating ako? Dumating siya ngayon sa harapan kay Rolly. Rolly, ano nangyari? Ba't ka may ginugupitan? Hindi mo ba alam darating ako? Ma'am, 4:50 na po. 4 o'clock ang appointment nyo. Akala ko hindi na ho kayo darating, kaya inumpisan ko ng gupitan tong mamang to. Ay, hindi! Pag sinabi kong darating ako, akin ka. Mga kataga, akin ka. So ano nangyari po yung mama? Hindi na malaman ni Rulo kung anong gagawin. Ma'am, ayusin ko na lang po siya at gugupitan. Lalong nataranta si Rolly nung yung pang alas 5, dumating na. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi naman pwedeng iwanan yung mama sapagkat nagupitan na ang kalahati. So ang sabi niya, ma'am, okay lang po bang ayusin ko lang siya pagkatapos kayo na pong susunod. Pinuntahan niya yung babae at habang tinitignan siya, ma'am, ito yung sitwasyon, sabi ng babae sa kanya, no problem, Rolly, I can wait. So nagtataranta siyang tinapos yung mama at pagkatapos sabi niya, ma'am, kayo na po, pwede na po by 5:15. Sagot ng babae, hindi, pinaantay mo ako. Kaya kung ganyan ka dito, alis na ako. Alam niyo, during that time na nagsasalita siya, anong klaseng parlor to, etc. Hanggang sa lahat, umi-eksena siya ng todo. Lahat ng mga naanto nakatingin na sa kanya, ano ba yan? Ba't ganyan yan? Finally, pagkatapos na magupitan yung mama, ang sabi ng baba, ayaw ko na. At sabay umalis, binang yung pintuan na mayagpag na umalis at sinabi hindi na babalik. Kinausap niya ngayon yung babaeng pang 5 o'clock, ma'am, sorry po, nag-antay kayo. No problem, Rolly. Kung ayusin ka pa, okay lang, mag-aantay ako. Matutuwa kayo kung sino yung babaeng nagsasabing mag-aantay ako. Sino? May-ari ng Robinson's Galleria, Robina Gokongwei. Siyang may karapatang mamayagpag. Siyang may karapatang magwala. Kanya ang buong Robinson's Galleria. Ngunit pinaantay. Hindi pa rin nagreklamo. Walang problema sa kanya.
Sometimes you would appreciate people like that. Alam niyo po, sa seminaryo namin, kami po ay maraming mga kaparian. Magkasabay po kami na nakatira sa isang compound. Mga 35 kaming lahat kasama ang aming mga juniors, mga nagmalapit ng magpari at nag-aaral ng theology. So nagdesisyon kami ilang taon na rin na kami po'y gumawa ng isang laundry house para hindi na kami nagpapalaundry sa labas at kumuha na ng mga laundry women na ang mag-a-administer at hahawak sa kanila ay ang aming mga madre. Ngunit mulat sa po lang ito inumpisahan, si Father Mario nagdesisyon na yung mga briefs ko, sobrang personal, ay wag nang ipadala at ipalabhan. Baka kasi itago pa ng mga madre. Sorry, sister. Anyway, sang araw sobrang natambak yung mga briefs kasi tamad ako maglalaba. Abay, sabi ko, sobrang ang hirap pala pag ganitong sabay-sabay. And so one day, nag-isip ako, ba't hindi na lang kaya ako bumili ng maliit na washing machine? Personalized lang para hindi masyadong mabigat. Nang naandito na ako sa Shoemart araw ng linggo, tumapit ako dito kay Mrs. C. Naglambing at ang sabi, Ma'am, pwede po bang makahingi ng discount? Bibili lang ako ng washing machine. Para sa ano yan? Ganito ang sitwasyon. Kailangan ko ng ganito. Ang sagot sa akin, di sige, samahan kita. Naku, wag na, ma'am. Baka naman pagdating ko doon sa appliances at malaman nilang may-ari ng Shoemart ang kasama, magtarantahan ng mga naandun. Ma'am, okay na ho, iutos nyo na lang sa secretary, itawag nyo sa inyong security guard, sasamahan ako. Okay na yon. Hindi, sasamahan kita. Di wala akong magawa. Naglakad kami. Habang naglalakad kami, ang gwardiya ay naiiwanan. Ang sabi ko, Ma'am, gwardiya po ninyo, bayaan mo yan, disturbo lang yan. Kung ako si Mrs. C, at ako'y may-ari ng buong Shoemart, at ayon sa Forbes magazine, ang value ko ay $7.5 billion. Pag ako'y parating, maglalagay ako ng 5 security guard sa harapan, 5 security guard sa likuran, 4 sa tagiliran, para pag dumadating ako, malalaman nyo, ako nga si Mrs. C, pinakamayamang babae sa buong Pilipinas. Hindi sila ganon. Dumating kami sa baba. Ang humarap sa amin ay 2 clerk, isang babae, isang lalaki. At habang naandong kami, pumipili siya. Pili din ako. Ito na lang, mas malaki, may spinner. Wag na ho yan, ma'am. Maliit lang talaga. Huhugas lang ako. Ay, wala. Finally, nakapili kami. Yung babaeng clerk na kausap namin, tinatanong, ay, dito na, ma'am, ang napili niyo. O, sige, yan na, ha? And then, finally, sinabi niya, sige, ha? Ikaw sabi doon sa kanila, yung mga naandun magre-resibo, ako pirma para sa kanya. Hindi maintindihan. Ano po yun, ma'am? Ako pirma para sa kanya. Ma'am, ano ho ba? Cash or credit card? Hindi. Ako pirma para sa kanya. Talagang hindi maintindihan. Ma'am, pipirma lang ho kayo. Opo. Tanong ng babae, bakit? Sino ba kayo? Kung ako si Mrs. C at yan ang tanong mo, simple ang isasagot ko sa'yo. Magkano ka ba? Isama mo ng tatay, nanay at lolo't lola mo pa. Hindi mo ba alam? Ako may-ari ng Shoemart, ako pinakamayaman, etc. Pwedeng ganunin ang isasagot niya. Alam mo sagot niya? Sobra ako natuwa. Parang napahiya, yumuko, tumingin sa akin at bumulong. Father Mario, ikaw nga sabi sa kanya kung sino ako. Incredible. Ako ngayon ang umarya, Miss, kilala mo ba ako? Hindi po. Eto, kilala mo ba ito? Hindi rin po. Yan si Mrs. Felicidad Tansi, may-ari ng buong Shoemart, asawa ni Henry C. I saw the girl turn pale. Really turned pale. At yung lalaking clerk na nakikinig, naku, tumakbo na doon sa mga bossing.
Ay, ito na mga bossing, ma'am, is there anything you want? Is any problem? Etc., etc., etc. You know, sobra akong nagulat talaga. No. Kami pirma lang tapos alis na kami. That's all she needed to do. Pirma lang kami, alis na kami. You know, my dear friends, brothers and sisters, ang kagandahan ng kwentong ito, yung aking maliit na discount, naging 100% discount. Pero nakakatuwa, ng isang katulad niyan ay pwede palang magpakumbaba. And yet Jesus, in all the greatness of the divine, not only owns weak humanity, but dies the most painful death. Kaya para sa atin, ang simbolo ng krus is the symbol of a God who can be reached. Nagpakumbaba, kayang lapitan. Isang Diyos na sobrang napalapit dahil sa kanyang ginawang pag-alay. Tama ho ang sinasabi nila that in Christianity, the Christians are reminded, unang-una sa lahat, ng isang sobrang nagmamahal na Diyos na handang ang sarili ialay sa krus. As He stood before Pilate, Jesus could have defended Himself, but He did not. Because He was not being killed. He was offering His life for the sake of all of us who are unworthy of this sacrifice. Tama pa yung sinasabi nila that the cross also reminds Christians of the victory over sin and death. Kahit kamatayan, kaya niyang paglabanan. Even with death, there is going to be victory. Since it is believed that through His death and resurrection, He conquered death itself. Naikwento ko na to sa inyo. Gusto ko lang ulitin because for me, that was one of the most touching moments sa buhay ng isang paring katulad ko. Nakilala ko po si Sister Justina sapagkat tumulong po siya sa isa sa aming mga pari hanggang ito'y nakatapos at naordinahan. Si Sister Justina po belongs to the Augustinian Orders of Sisters. Augustinian ba kayo, sister? Hindi pa. Okay. Siya po'y nakatira, kasama ng kanyang community, doon po sa Tagaytay. At minsay tinawagan kami at sinabi, Father Mar, bumisita naman kayo rito. At kami po'y nagpunta. Nang kami ho'y pumunta roon, si sister madidescribe mong isang madring ordinary. Bakit ordinary? Hindi siya naging mistress of the novices, hindi naging superior of the house, hindi naging in charge ng mga juniors, hindi naging in charge at principal ng school. Alam mo, sa sobrang pagka-ordinaryo ni sister, ang kanyang assignment ay poultry. Bakit? Poultry nila. Kung saan ang mga manok ay alagaan, yung mga manok na mangingitlog at kakainin ng community. Kaya pagdating namin doon, sapagat wala naman siyang office, wala naman siyang school na ipakikita, dumiretso kami sa poultry. At doon pinakilala ang kanyang mga manok. Ayan si George, itong mataba-taba na ito, yan si Pipito, ito, yung isang ito, si Alice, ito naman si Lynn, at ito naman, at ang kakainin natin mamaya, yun si Jimmy. You know? Tuwan-tuwa ako dun sa madring yun. Then one day, after some time, narinig ko lamang na may sakit si sister. So nagdesisyon akong puntahan dito sa Manila Medical Center. Pagdating ko, hindi naman sinabi sa akin na hindi pala may sakit si sister, that sister was actually dying of cancer. Pagpasok ko sa loob, nakatakip ng wet white bedsheet ang kanyang katawan, pati ang kanyang ulo. It was at that moment that I realized, dahil sa medisina at dahil sa lahat ng complications, nagpuputok-putok na po yung kanyang katawan. Hindi lamang sa labas, kundi pati sa loob. Wala na po siyang buhok, was wounds all over. Pati ang kanyang loob ng lalamunan, may mga sugat, hindi siya makapagsalita. Pumasok ako, hindi ko alam kung anong aking gagawin. Hinawakan ko lamang siya sa kamay at ako'y nagsalita ng 1 oras. Pero ang hirap pala magsalita na wala kang kausap. Hindi sumasagot. After some time, I know I had to leave. But before I left, I held the hand of sister and asked this favor. Sister, pag ika'y naandun na sa langit, huwag mo naman akong kalimutang ipagdasal, ha? Biglang nag-aliwalas ang kanyang muka. Lumaki ang kanyang mga mata. And with much effort, even as I held one hand tightly, her other hand went up like this. And she looked at me, and I will forever remember that smile. It was the smile of one who was dying and who was saying, death is not the end of my life.
Because I believe in a Christ who embraced death and conquered it for all of us. And I will live, Father Mario, and I will pray for you, and I will remember you before His throne. When they operated on Sister, they would discover he was actually decaying inside. At that moment, he was in his most painful throes of suffering. And yet at that moment, that smile came, knowing victory will come even after death. My dear friends, para sa ating mga Kristiyano, the symbol of the cross is also more than just that. Sinasabi nila na sa bawat pagtingin natin ngayon sa krus pala, huwag nating tignan ito as the symbol of defeat. Rather, tignan natin ito not just as a material away from others, but a symbol of love that is victorious, a symbol of love that saves, a symbol of love that is willing to sacrifice itself for the sake of the other. There will be moments in our lives, my dear friends, that the cross will be seemingly too heavy. Naikwento ko sa inyo, di po ba? Yung tungkol sa kay Jake. Gusto ko lamang ulitin yung kasi those are some moments in a person's life when you realized you just have to believe. You just have to celebrate that in the defeat of Christ, in that seeming defeat with His death, victory will still come. Naalala niyo yung kinuwento ko sa inyo na yung isang seminarya namin na nakatagal ko ng kabarkada noon, ay biglang tinawagan ako na ang dalawa niyang kapatid na talagang sobrang close sa akin, yung isa ay manggagaling sa Davao, yung isa na may manggagaling sa US. Nung ako'y kabataang pare, yun ang aking naging mga kabarkada. And so when they said they were all coming into the house dito sa Parañaque, nung isang aming ex-seminarian, I decided to go and see them. Ito sa joy yung aming reunion. Pero doon din sa reunion yon, may dumating silang isang pinsan. And when he was introduced to me and he told this story, it was a story worth remembering. Si Jake po'y nakatira sa Cagayan de Oro, kasama ng kanyang kapatid, dalawa lamang sila, at ang kanyang mga magulang. Both parents are so involved in the church. One has been a teacher, the mother, for the longest time, and they are recognized as good people in that subdivision. Nang mag-asawa si Jake, nagdesisyon na siyang dito tumira sa Maynila kasama ng kanyang asawa at anak. Ngunit every now and then, nagdidesisyon sila that there will be moments when ang family niya sa Cagayan de Oro, kasama yung kapatid niyang babaeng wala pang asawa, ay pupunta sa kanya at doon makitira for Christmas o siya naman at ang kanyang asawa at anak ang pupunta. Nakascheduled sila last year na ang kanyang mga magulang ay pupunta rito for the Christmas celebration. 2 days before Christmas, ang mga parents ay nakabili na ng ticket. The next day after that day, his father and the sister were supposed to be celebrating their birthday. 1 o'clock in the morning, Sendong, the typhoon came. Ang kanila pong bahay ay masabi mong maganda. Malapit lang sila sa sa ilog, 15 steps and you have the ilog. It was a nice place to be in, but not the place to be found in a moment of a tragedy. When the floods came in, not from the river, but from the mountains, not from the seas, but from the inland, and it came with all the trozos at mga bato at kasama ang mga naputol na puno, it struck the family. And the next day after that, all three, sister, mother, and father, were found embracing each other, dead. Hindi sila nakalabas. Nakakalungkot sapagkat sa subdivision na yon, silang 3 lamang ang namatay sapagkat silang pinakamalapit doon sa ilog. Jake went back to Cagayan de Oro to find all of his past erased. Patay ang nanay, tatay, kapatid. Finally, nag-iisa siya sa mundo. Yung bahay, sirang-sira, na para bagang ang kanyang nakalipas, ang kanyang pinanggalingan, binura sa kanyang harapan. Nang dumating si Jake doon, it was as if everything is gone. Nang ikinuwento sa akin ng storyang to,
Hinarap ko siya at ang sabi ko'y, kumusta ka na ngayon? Alam niyo, yung mukha niya talagang ramdam mo na parang mahirap intindihin ang lahat na nangyari. Father, nagpapakabisi po ako sa trabaho. Request ko lamang ipagdasal niyo ako. These are the moments when the cross seems too much. That like Jesus, we can try, galit ka ba, Lord? Andiyan ka pa ba? Ikaw ba'y nakikinig pa sa dasal? There will be moments where you really cry the words of Jesus, have you abandoned me? My dear friends, it is in this moment when we just have to believe that in the defeat of Jesus, sa kabila ng lahat ng ito, there is still a sense of hope that awaits all of us. Ang pinakagrabe sa tao na mangyari, mawalan ng pag-asa. And when you are sick with leprosy in Molokai during that time, it was like a death sentence for everybody. And yet the beauty of a God who sends a Father Damien to them would tell them that there is still hope. You know, sa akin, sa bawat pagtingin natin sa krus na siyang simbolo ng pag-ibig ni Kristo, brothers and sisters, I think we should discover a few things more. And let me tell you this. Si Kristo mismo, in His moments of pain, sa kanyang diary ni Sister Faustina, would tell us that in that moment when He was dying on the cross, He spoke of it as the hour of great mercy for the whole world. At itong sinulat ni Sister Faustina doon sa kanyang diary, I will allow you to enter into my mortal sorrow bilang isang taong nasaktang sobra. And in this hour, I will refuse nothing to the soul that makes a request of me in virtue of my passion. Sa krus ni Kristo, sa kanyang pait at dusang tinanggap, doon tayo makakahanap ng tunay na kapayapaan, ng tunay na habag. Ito ho, gusto ko lang idagdag. Ang ginawa ni Kristo was a willing sacrifice. It was something that He did not have to do, but He willed it. So much so that Saint John the Baptist would point to Him as the Lamb of sacrifice who takes away the sins of the world. Hinangad niya yon, hindi dahil siya ay may kasalanan, kundi para sa ating mga nagkasala. Ito pa, the submission of Jesus to crucifixion is a sacrifice made as an agent of God or as a servant for the sake of eventual victory. Alam niya po, nadadaanan niya yun, ngunit hindi magtatapos doon sa krus sa Kalbaryo at sa libingang walang laman. Pagkat para sa ating mga sumusunod sa Kanya, mayroon pang nag-aantay na muling pagkabuhay. Ang isang tunay na Kristiyano nakatingin sa krus, ito'y simbolo hindi ng pagkatalo, simbolo ng pag-ibig na magtatagumpay na kahit ang libingan ay Kanya ding pagtagumpayan. I love this image of Jesus' cross. For the death of Jesus, alam niyo po, alam ng Diyos yun. Plano ho pala ng Diyos upang ipadama sa atin ang tindi ng Kanyang pagmamahal. The cross ay hindi dapat tignan bilang isang skandal. Kaya sana sa mga Hudyo, makita nila na totoo, He came as a Messiah, but not a conquering Messiah with violence and force. He came as a Messiah who will conquer the world with the intensity of His love. He permitted Himself to be subjected to the law, lamang matupad ang kagustuhan ng Kanyang Ama. Pero itong taong ito, itong Kristong ito, totoo, inintensyon niya na magpasailalim sa kapangyarihan. But yet, because of that, we will have a God who will be victorious. A few words. Alam niyo po, para kay St. Paul, ang tunay na kapangyarihan ng krus ay ito, that he will rise one day and become victorious. Ang kanyang nakilala ay hindi Kristong tao na. Nang siya'y doon papunta sa Damascus, he came face to face with the glorious God who asked him to follow him. And who, because of his love for St. Paul, will declare his life. Ang sabi niya, ang buhay ko'y biyaya na ako'y walang karapatan, ngunit tinango sa putikang aking nakakasadlakan dahil sa pag-ibig ng Diyos na ito. We speak of the wisdom of God hidden, which God predetermined before the ages for the glory of His Son and for our own glory. My dear friends, ito ho ang sabi ni Sister Faustina
na isinulat niya sa aklat ng Divine Mercy. And these are beautiful words. Nang ipinamalas ni Kristo the rays that came from His wounded side and from the wounds of His hands, He said, "These rays shield souls from the wrath of my Father. Happy is the one who dwell in their shelter, for the just hand of God shall not lay hold of him." Sa krus ni Kristo, nandun ang kaligtasan. Sa krus ni Kristo, nandun ang habag at awa ng Diyos. Sa krus ni Kristo, nandun ang tagumpay. I love this picture. Really, I love this picture. It's a man embracing Jesus at the cross, but carrying his own cross. Lahat po tayo may krus sa buhay. May mga iba na ang asawa nila, ang kanilang krus. May mga iba na ang kanilang biyenan, ang kanilang krus. May mga iba na ang krus ay sobrang bigat. And yet, the moment we look at Jesus and His cross, see the gift of love that becomes saving and victorious. And I love this picture because as the man embraces Jesus' cross and His crucifixion, he brings his own cross to Jesus. Kaya gusto ko idagdag, to carry our own crosses with a firm conviction that if these are offered in union with the cross of Jesus, we to partake of His resurrection and of His glory. Mga kapatid, huwag tanggihan ng krus. Si Kristo inangkin ng krus na hindi para sa Kanya. At sa ating mga may krus sa buhay, anuman ang mga ito, accept them. Because in the acceptance of this cross, we participate in Jesus' death, passion, but also glorious resurrection. We celebrate the cross as truly the gift of faith that tells us there is victory for us Christians. There is grace and mercy in the celebration of the cross. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa mga nais pong bumili ng inyong mga aklat, ang ating pong mga aklat ay naandyan sa labas para magamit po ninyo in the next few days of meditation at sa mga araw pang susunod nang muli pong mapagdilay-nilayan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At this point, I'd like to introduce to you our body praise as they do this in praise of a God who offered His life for our salvation. Let us join them in this act of worship.